Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapataw ng 12% na VAT sa mga dayuhang digital service providers o DSPs. Inaasang magdadala ito ng nasa 100 billion pesos na revenue para sa pamahalaan sa loob ng 5 taon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. If you are reaping the rewards of a fruitful digital economy here, it is only right that you contribute also to its growth. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang paglagda sa Republic Act No. 12023 o ang Value Added Tax on Digital Services Law, ang batas na magpapataw ng dagdag na 12% tax para sa mga foreign digital service provider o DSPs. Kabilang na riyan ang online search engines, online marketplaces, cloud services at iba pa. Ayon sa Pangulo, layo ng batas na ito na makatulong sa pamahalaan na makapag-generate ng karagdagang revenue at maging patas sa mga local e-commerce providers. Lalo na't nagbabayad ng VAT ang mga local DSPs. Pero ang kanilang foreign competitor ay tinatamasa ang tax advantage na nagre-resultaan niya sa hindi patas na kompetisyon at disadvantage para sa mga local businesses. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Sa bisa ng batas, inaasahan na aabot sa 7.25 billion pesos ang makukolekta sa 2025 na may kabuuang 105 billion pesos hanggang 2029. Giit ng Pangulo, 5% ng kabuuang VAT na makukolekta kada taon ay ilalaan para sa local creative industry at iba pang hakbang ng pamahalaan para sa nation building. Hindi naman kabilang sa mapapatawan ng karagdagang buwis ang mga educational public interest services gaya ng online courses, webinars at iba pang digital educational offerings nang sa gayon ay matiyak na accessible pa rin ang mga ito. To our partners in the digital space, let this be seen as an invitation to help build a bagong Pilipinas where innovation flourishes, especially as we promote competition. I call for the support of all the companies and entrepreneurs who will be covered by this law. Inatasan din ng punong ehekutibo ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng bagong batas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.